Saliwat, good morning. Sa gyapon pasalamat kita sa Ginoo nga nakapanumbalik kita nga aga kay padayon nga makatipon agod nga magyasimba sa iya. So now I invite you to open your Bibles in the book of Psalm chapter 23. The book of Psalms chapter 23 amo ining aton nga scripture text nga gingamit sang aton nga 43rd nga Thanksgiving celebration dira sa Vista Alegre Evangelical Church. So please, Psalm chapter 23, starting verse 1 up to the last verse 6. Okay? So, saliwat, ginapangabay ko kamo kung pwede makatindog kita. Subong isa katanda sa pagtahod sa pulong sa atong Ginoo. Well, ginabasa naton ini. Psalm chapter 23, starting verse 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love, sa iba nga translation, mercy, will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kabay ang Ginoong Dios gid ang magpakamaayo sa imong pulong karon nga aton ginbasa, ginapangabay ko na kamutanan sa pagpungko. Magapangamuyo kita. Labing balaan gamanan nga Dios amon amay, tag-iya sang amon hulam nga makabuhi kag sa amon palangabuy-an. Kami gid malipayon nga nagapasalamat nga nakabugtaw kami liwat sa sininga aga. Salamat gid Lord nga nakita namon ang mga dagway sa amon pamilya, kabataan, asawa o banaman, kag bisan pa sa makauturan sa sininga aga Ginoo ngin kaupod namon sa pagsimba sa imo. Lord, salamat gid nga buhi kami, salamat gid nga nakabugtaw kami tungod sa matuod nga ang pakagbugtaw namon sa bag-o nga adlaw o Dios isa ka matahom nga pribileyo sa pag-enjoy sang blessing gikan sa imo tungod madamo sa mga katawhan nga hindi na makabugtaw for the next day. So thank you Lord sang hulam nga kabuhi nga nagalaom kami nga ikaw man sini ang maga-preserve kag maga-protect kag subo ikaw man ang maga-provide sa amon mga kinahanglanon. Salamat sa oportunidad nga ginahatag nimo sa amon sa sininga aga nga makatipon kami sa pagdayaw kag pagsimba sa imo kag paghatag sang dako nga kada pagpasidungog sa imo balaan nga ngalan o Ginoo. Salamat sa sininga aga nga makapadayon kami sa pagtuon sa imo pulong o Dios kag tagai kami sang enough nga kaalam agud amon maintindihan ang imo mensahe nga luyag ipaabot sa amon sa sininga adlaw. So opdi kami Ginoo kag opdi ni makauturan bisan pa mautod namon nga nagahimos pakaridiri nga makadabot sila Ginoo agud makapamalandong kami sing tingob upod man sa ila. So bless kami Lord bisan pa ining duog nga amon nga ginatipunan ining sityo Ginoo sa sining purok turi Lord, we pray sa gyapon nga ikaw ang maga-bless sa makatawhan diri ilabi na gid Ginoo yadtong imo makanakan nga ari diri nagapuno puyo sa sining duog sa gyapon pakamayo ang ila presensya ang ila kabuhi kag bisan pa sa sining komunidad nga mangin isa sila ka living testimony sang grasya nga nabato nila gikan sa imo. So Lord, bless kami sa sining tion Ginoo sa among pagtuon kag updi kami sa sining pagtililipo namon. Patawara kami og Ginoo sa anuman nga makasaypanan, kakulangan kag mga limitasyon nga nahimo namon sa imo tubangan. Ginasurrender namon sa imong amon kabuhi kag ginapangayo ang imo pagbendisyon sa sining adlaw. Salamat gid sa ngalan ni Jesus Christ ining akon pagpangamuyo. Kabay pa. Okay, sa liwat, good morning kag pasalamat gid kita sa Ginoo sang bag-o nga adlaw kag bag-ong kaygayonan. Padayon kita nga nagatipon sa pagsimba sa iya, no? So today is the last Sunday sa bulan sang November. So next Sunday, Merry Christmas na, kakita-kita December naman, no? So pasalamat kita sa Ginoo nga nakasurvive kita starting January 1 hasta sa subong nga adlaw, no? Pasalamat kita. Kadamo sa mga reasons why we give thanks to the Lord. The first thing is the life nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Nga nangin sa aton subong, amon sing naton gani nga kung makabugtaw kita sa kada aga,
hindi gid kita malipat yung magsing, Lord, salamat gid nga nakabugtaw ko. Iban nga tao ganing hindi man gyud katulog hasta mga aga ginaano na insomnia. So pasalamat ka nga kung way ka gid man katulog pero nakapaway ka, kag kung way ka man katulog at least guardia ka sa imo puloy-an. No, ikaw ang dalunggan nga nagapamati sa mga gahod sa palibot. So today, diri kita magapamalandong in the book of Psalm chapter 23. So ang book of Psalm chapter 23, Salmo 23, this is a very familiar text or passage in the Bible. Very familiar, hindi lang masing nato nga common, kundi even believers or unbelievers, madamo sang makamemorize sini. Amoy ni siya ang isa sa mga chapter sa Bible nga commonly nga ginagamit sa mga funeral services. No? Amo man ni siya nga mga chapters ng Bible nga ginahatag as a sort of encouraging a person nga nagaywas nga birthday. Amo man ni nga passage ng Bible nga common naton nga ginahatag mensahe sa kabuhi sa makatawan nga yara sa mga problema. Mensahe isang Psalms 23 nga gina-comfort naton ang mga tawo nga ara sa kapigaduhon, no? Ilabi na gid sa mga tawo nga magalakat sa iban nga mga nations, no? So kadamo gid. Amoy ni siya ang isa sa passage or chapter sa Bible that both believers and unbelievers naga-memorize sini. No? Kanami gid nga ini nga portion maintindihan naton. Excuse me. Katulong po ako. Ini nga portion in Psalms chapter 23 nagadala kag magahatag ini sa mga matahom nga encouragement, sort of reminders kabuhi naton kung ano kag paano ang Ginoo para sa aton. Okay? So ini nga chapter makita naton ang mga pila ka mga portion diri or parts sa ning chapter 23. So the first part of Psalm 23 is in the field. Makita naton dira. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. So the second part ng Psalm is in the valley. That is in verse 4. Excuse me. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ang ikatatlo nga part, the third part of the book of Psalm chapter 23, not only in the field, not only in the valley, but in the tent. Ano na, makita naton sa verse 6. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. No? So, katawm, the first part is in the field, the second part is in the valley, the third part is in the tent, sa puloy-an. So, ining tatlo kabahin, tuluko naton sa siningaaga ang description sang aton shepherd, nga amuman ang aton nga abyan, at the same time, amuman ang host sa iya nga puloy-an. So, diri ginpahayag sang salmista ang katawom nga pag-describe sa pagambal ni David, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. Si David nakaintindi gid kung sino ang creator sang kalibutan. Namuning differences mong sumpuwa ko, no? Since nga in barokoy ko sang pag-Thanksgiving. So, si David naintindihan niya ang Ginoo. That the Lord is not only the shepherd, but the Lord is the creator of the world. No? Siya ang nag-create sang kalibutan, sang tawo, sang tanan-tanan. In other words, the Lord is the owner sang aton mga kabuhi. No? Siya ang tag-iya sinitanan. Linya, the Lord is my shepherd. David, pointing God is the shepherd of his soul. Amo nagabantay sang iyang kalag. So, ginpakita din sa Bible,
Morning. So ginpakita diri sang Bible nga si David naga-point out siya sa Dios una nga iya or tag-iya or managbantay sang iya kalag. Pero ka mga utod amo nimo. Ang tawo may kalag. Siling sa Genesis chapter 2. When God created man from the dust of the ground or the earth, sa na-form na sang Ginoo ang tawo, siling sang Bible, and He breathed into His nostrils the breath of life. Ginginawaan sang Diyos, ginbugahan sang Diyos, and man became a living soul. In other words, ang soul sang tao may ginhalinan. Pero ang soul sang tao wala sang katapusan. It has a beginning. God gave man soul. But soul has no ending because when God gave man is soul, soul is immortal. No? So, ang problem amo sini. Tanan nga tao may kalag. Pero hindi tanan nga tao nakaintindi kung ano ka-importante sa niya kalag. Ari ang problem. If a person dies as unbeliever, remember, the shepherd or manugbantay nga nagabantay sang kalagya nga magakuha sa iya among kaway. While a believer nga mapatay, ang nagabantay sang kalagya nga mag-a-assert sa iya ginarian amo mismo ang Diyos. That's why siling ni Paul in the book of 2 Corinthians may tigid katulog po ako. 2 Corinthians siling ni Paul, ano ang balya? To be absent from the body is to be present with the Lord. No? Ang Ginoo amo ang nagaupod, ang Ginoo amo ang nagabantay, ang Ginoo amo gid ang iya manugatipan. Sige na lang, don't worry. So, diri ginpakita diri that when David nagambal siya that the Lord is my shepherd, he pointing God as the owner or the shepherd of his soul. Batandaan naton diri. Ang pagambal ni David, the Lord is my shepherd, it speaks about a personal relationship. No? Personal nga relasyon. Madamo sang tao nga nakaibalo nga may Dios. Madamo nga mga tao nga nagapati nga may Dios ang kalibutan. Madamo nga mga tao nga nagapati nga ang Ginoo man ang nagabantay sa ila. Pero ang problem, ano kagamusta ang ila relasyon sa Ginoo? It is easy for a person to declare that the Lord is the shepherd. Pero ang problem diri, kamusta ang imo relasyon sa iya? Kaya ang personal nga relasyon sang tao sa Dios among pinaka-importante. Pero subong nagakatabo, ang importante sa tao ang reliyon, hindi ang relasyon. Tungod ang reliyon sang tao, kung dako ang denomination nga imo ginopdan, daw nagadako man ang imo kaugalingon. No, may mga tao nga amo sina. Kung ang denomination or ang grupo sang tao nga Kristohanon gamay lang ang komunidad, daw kagamay sang pagtan-aw mo sa kaugalingon mo. So that's why ang nagakatabo nga ang mga tao sa kalibutan mas gina-prefer nilang religion to be identified kung diin sila na bilong no nagalain man ang pagtulok nila sa kaugalingon nila. Pero what is important for a person is to know saan ginatuag a personal relationship with God. Because the moment a person dies, ang aton reliyon wala na idyapon sang kapustanan because wala dira sang nabasing aton kaluwasan. Ang nabasi ang tao sa iya kaluwasan sa iya relasyon sa Dios. That's why hindi kita matingala nga may mga tao nga very religyoso pero wala time para sa Ginoo. Ang question is not about religion. Ang question is about relationship. So, that's why makita naton amo ni ganing dakong advice sa mga parents, if the worship, ang pag-worship sa Ginoo para sa ginikanan, optional, do not expect nga kabataan mo mangin faithful sa pagpangalagad sa Ginoo. Amo ginaantandaan ta. Tungod ang aton mga kabataan, nagatanaw sila kung paano kita nagatutom ka nagapangalagan sino, amo man ang daway nga mag-behave sila sa palabuton. Pero kung ginabali, taken for granted sa tao,
ang question dira, kung ang tao or ang asawa wala sang tinion sa iya partner or bana or asawa, ang kahulugan sina, ang asawa or bana, hindi na importante sa iya. In the same way, kung ang isa ka trabador o empleyado wala tion sa iya opisina o sa iya ginaubrahan, nagapakita lang na niyang iya obra, hindi na importante para sa iya. Because ang pagka-importante sa isa ka bagay, nagadepende kung ano nga oras ang ginhatag mo da. Likewise in our relationship with God. Kung ang tao sa iya kasakoon sa pagpangabuhi na focus sa trabaho, ang tao nagaobra siya, kang iya time ara sa obraya, tungod ang obraya importante sa iya. Kung ang tao wala siya naga-focus ang time niya sa pagsimba because worship is not important. Hindi kita makasiling kung kaisa nga ang tanan nga trabaho nga ara sa aton mangin maayo or blessing para sa aton. But take note, ang iban nga obra o trabaho nga sa aton nagadala sa aton sa slavery. Kaamo nang ginambal sang Ginoo sa mga Israelites after nga na-deliver sila from Egypt, remember my Sabbath or remember the Sabbath day. It is not about day, it is about that time wherein nga makaras sila to focus their attention to the Lord. Ang problem sa mga ang tao grabe ang focus siya sa day. Kinahanglan number of days in the Bible, ang importante is your time. Meaning to say, kung ano man nga time ang in-design mo, it is Monday or Friday or Saturday or Monday or ano man nga any days, the important part is your time for the Lord. Because bisan pa Sunday ang imo adlaw nga ginsapain or Sabado, kung wala ka time sa Ginoo, wala na gyapon kapuslanan. Amo nang reason niya sinsang Ginoo, tagwa ya remember nga mag-take time sa pag-rest. What is the problem? Many Christians nowadays, they consider God as their shepherd but they don't have time to worship their shepherd. Nga, tungod naka-focus sila sa trabaho, kag nalipat sila nga sa Egypt ang mga katawan sa mga Israelites more than 400 years. Nangin ulipon sila tungod sa trabaho nga gina-required sa ila. So that's why this is very important nga maintindihan naton ang nauna nga bagay nga ipakita diri. The Lord is my shepherd. Thank you very much. Yeah, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. So the first thing nga dapat naton dumdumon, as a shepherd, God gives us direction. God gives us direction. Pagambal ni David, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Why? Because dumdumon ta nga ang tawo, nga ang pagtulok niya sa Ginoo, hindi niya gin-acknowledge that the Lord is the shepherd able to provide, ang tao hindi niya mabatyagan ang contentment. Remember, that contentment does not come from what we have, but contentment comes from whom we have. Hindi kung ano ang ara sa aton, nagadala sa pagkakontento sa aton, kundi naintindihan ta kung sino ang ara sa aton. Kag sino ang nagabantay, kag nagadirect sa aton, siya lang na ang makatag contentment sa tagipuson sa tao. It is not what we have, it is whom we have. Sino? But ni David, the Lord is my shepherd. As a shepherd, He gives us direction. Amo nang tandaan ta nga bilang Kristohanon, if we acknowledge the Lord as our shepherd, remember, nga kinanglano naton magsunod sa kabubuton sa Ginoo sa mga bagay nga luyag ipahimo sa ato. Second, anong ambal ya diri? He restores my soul. He guides me in path of righteousness for His name's sake. Grabe ang aton shepherd. Not only nga nag-provide sang kinanglano naton, but the word is restoration of our soul. How many times, honestly, nga sa aton pagkabuhi, in our mind, we are conscious about God, but our soul is very far from God. Di ba lang may mga instances ni sa kabuhi nato na muna.
Madamo sa mga tao sa iglesia, or shall we say in a Christian community, nga physically very near, but their soul is so very far. David mismo na experience niya ni David. Si David, remember from the start, he was a shepherd boy. Antes pa siya nag-away kay Goliath, shepherd boy to siya, nagbantay to sa karnero. Kag bilang shepherd boy, kabalo siya sang responsibility sang isa ka shepherd sa iyang mga sheep. Amo na kay David. So makita naton diri, nag-abot sa instances ni David, very close ang kabuhi sa Ginoo, but the time comes nga napukan sa temptation when he became a king. Ang pagpapatay kay Uriah, ang paghimo iya sa isa ka sala nga adultery sa kay Bathsheba, kag madamo pang mga sala, si David kabalugid siya kung ano kalayo sang kalagya sa Dios. That's why in the book of Psalm chapter 51, isa sa mga prayer ni David, restore to me the joy of my salvation and do not take away your Holy Spirit from me. Why? In the ancient time, the Old Testament time, pag nakasala ang tao, nagagwa ang Espiritu sang Ginoo siya, nagapalayo. Kag kung nagapalayo ang Espiritu, like the case of King Saul, remember, malayo ang distansya sang kadagsang tao sa Dios. Because the Lord Himself withdraw His Spirit from that person. So, but we thank the Lord nga ang experience ni David nga 30 ka wars nga wala sa sang kalipay, wala sa sang kusog, wala sa sang courage, but he asked the Lord to be restored. Lord, restore to me the joy of my salvation. And in that case, the Lord restored him into his right position as king. That's why when he wrote the book of Psalm, he said that God restores my soul. How many times kabuhi naton nga malayo kita actually sa Ginoo? How many times hindi kita naga-follow sang guidance ng God? How many times nga ang decision naton amo ang ginuna ta labaw sa plano sa Dios kabuhi ta? That's why even King Solomon, the son of David, nagsulat that there is a way that seems right to a man, but the end thereof is the way to destruction. Until such time nga ma-realisar naton nga ang pagpalayo sang tao sa Ginoo wala gid man sang futuro, because at the end of the day, death amo ang maga-conquer sang tao kung wala sa Ginoo. So ang tao nang complacent sa pagpangabuhi, it seems nga nagakabuhi siya kan magatiner sa kalibutan, pero hindi amo nang kamatuoran. Ang tao magabiya sa kalibutan kag madangat siya sa isa ka destinasyon nga yaman gin desisyonan sa nagakabuhi siya. So that's why sin ni David, he restores my soul. No, restoration of our soul. Amo nang ginahimo sa Dios. Because for David, that the shepherd is the God who guides us or gives us a direction. Second, ang ginambal ni David diri, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ano nakita din ni David? That in the book of Psalm, the second part, that the Lord is not only the shepherd, but as a friend. As a friend, God gives us protection. God gives us protection. That's why ano ang verse 4? Even though I walk through the valley of the shadow of death. Wala sa nagambal through the valley of death. Ano ginambal niya? Valley of the shadow of death. Question. Ang shadow bala, ang landong bala sang ido makakagat, makahart sa imo? Hindi. Ang shadow nagaabot sa aton nga ginakakulbaan ka, pero hindi siya makaharm sa imo. Amo na ipakita ni David. Ang ginambal niya even though I walk through the valley of the shadow of death, because while nagapangabuhi ang mga shepherd sa ilang mga sheep, ang nature actually sang sheep, gapagusto lang na saya. No? There was a story somewhere sa Middle East nga ang pila ka mga shepherd nag-inopdanay sila. So ang ilas na mga sheep naga-join man.
Imaginon mo kung pila na kalibo, pero kung paano mo na makuha ang ship mo na, nagadepende na sa tingog sang shepherd. Kung ano ang paguni sang shepherd, nga pagwaon niya, amo na ang naka-registered sa igdulungog sang ship, masipirit na sila. So siguro ini mga shepherd, nagpangafi-kafi or nagpulupamaw, ginbili nila sa wayang ang ilang mga ship. May isa ka ship, nga gusto gidya maglagaw. Ang ginimo iya, ini nga ship, lumumpat siya sa cliff or sa pilas. Sa nakita sa pila ka mga ship, ginsunod man sa lumpat. Hasta nga naabtan, ang naglumpat, mga 400 kabilog. Tanan nga naglumpat, puro patay. Kaya ang gintupan pilas nga. Paano nagsunod ang 399? Tungod by instinct, ang ship, wala gatulok sa danger. No, nakita niyo amo na wala sa nagatan-aw kung ano matabo siya buwas, ano matabo diri, ang importante sa iya kung paano siya hindi siya makakadto. So ang iya paglakat nag-influence ang 399 nga naglumpat sa pilas kay nagdala sa kamatayon. Ang pagambal ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, there are times somewhere sa Middle East nga grabe na gid ang init. Ang ginahimo sang shepherd, alin sa ibabaw, manaog na sila dito sa valley. Sa sina nga area, perti kabudlay sang area. No? So, samta nagalakat ang shepherd, ang mga sheep nagaupo dira, why sa may but to follow the shepherd? Tubtog nga makadampot sila dito sa idalom, tungod kabudlay na sa ibabaw, dito na sila makadabot sa idalom nga perti ka risky. Pero dito sa idalom, may mga sources of water kag may mga malagtom nga mga hilamon nga nagatubo dito. So sa sinang area, very dangerous because madamo dira sa mga bagay nga pwede mag-attack sa ila. Siling ni David, as a shepherd, I am now a sheep, and the Lord is my shepherd. His rod and his staff, they comfort me. In other words, while nagalakat ang mga sheep, nakabalo sila, nga protected sila sa ila shepherd because nakita nila nga sa ila shepherd may ara nga rod kag staff. Ang rod, ang gabend, or ang staff, is something nga may nagabend nga portion, nga munang ginakbutong sa ila. Kumahulog sila sa mga buho. Ang rod, it is a small, kung ano nga klase sang kahoy na inagamit nila, nga ari na sa gapilit man kung sa mga pulis ng mga batuta, no? Sang una. Sa sinang portion, may mga sharp nga portion sa punta dira. It's either nails or anything nga pwede makapatay isang sapat. Amo nang purpose ang rod. The rod is not for discipline. The rod is for defense. Because ang staff, hindi na siya ka-defensa nga ibakol mo todo, pwede na mabali. Pero ang rod, hindi na siya laba, pero that is very dangerous. Kag amo nang ginakapyutan sang tag sa mga shepherd, just to kill sang wolves or even lion. Kung ikaw ang sheep, nga nagatanaw ka sa shepherd mo nga protected ikaw, mabatyagan mo ang securities na giposon. That's why for David, ang pagtulok kaya sang Lord is not only the shepherd, but his own friend. Remember that life does not always be in a green pastures. In other words, hindi lamang ara sa ibabaw, but siya, they are going to be the same valleys. Some valleys. Sometimes the darkest valleys are pathways to the greenest pastures. Ang pagdulog nila sa mga nalupyakan, kag mga madalom nga mga lugar, nga dangerous, nangin palaagyan man to receive sa maayo kag abundant nga pagpakamay. Siling ni Charles Spurgeon, death is not the house, it is just a porch. It's just leading you to somewhere. That's why, ano nga ba niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For the Christian, remember, niya ang kamatayon hindi puloyan, kundi kasubong lang sang porch. Pero hindi ka dahil magtiner. Maagi ka lang dahil.
It is not the valley of death, it is the valley of the shadow of death. The shadow cannot hurt you. The valley of the shadow of death cannot destroy you. That's why David said, I will fear no evil. Why? Because the Lord is not only the shepherd, but the Lord is the friend. He gives us protection. So katawom sa ngambalya diri, there is comfort even in the valley. No? Because of the word rod and staff. The staff is is for directing the sheep, but the rod is for protecting the sheep. So remember that in the Bible, in the book of Peter, that Peter described that Satan is a roaring lion seeking whom he may devour. Amo nang obra sang kaway. But he cannot get you until he goes through your shepherd. That's why sinin Jesus Christ in the book of John, I am the door. No, niya ako ang pertahan. Ang tanan nga sheep nga nakasulod sa sheep pen, may isa lang na iya ka entrance, kag may isa lang ka exit. Anong ginahimo sang shepherd? Dira na siya magauntay sang lawas siya sa tunga sa gabiyon. Wala sang sheep nga pwede maglapaw sa iya, kag wala man sang predator nga pwede magsulod nga hindi mag-agi sa iya. So that is why even Peter described that Satan is a roaring lion, pero wala sa sang authority sa pag-atake nga hindi siya mag-agi kag magpangayo permission sa Ginoo like ginhimo iya sa kay Job. So that's why makita naton diri nga ang Bible naga-describe not only that the Lord is the shepherd, but the Lord is our friend. Last one. Okay, verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Kung tunan natin mga ancient history, some background sa mga amuning ang sinunutan ni David, damo sa mga amazing thing. May mga tao nga nag-travel sila sa ibang mga lugar, disyerto in the ancient times, ka makakadto sila, ka makadangop sila sa isa ka puluyan. Ang ilang mga puluyan sa unang mga tent lang na, hindi simentado por sa aton. Tungod ang mga tao, kung diin sila makaplastar sa mga buhi, and after a year, gabuto nila ang ilang mga tent, ka man-transfer naman sa ibang lugar. So, ini ang mga traveler, nga makakadto dira, ang ila sinalawas puno na siyabok. Pagsulod na nila, may ara na sila nga do protocol ang ginahimo sang host sa iya puluyan. Once nga i-accept kanila nga mga visitor nila, importante na. Ang amazing amo ni bisan stranger ka, kung gina-accept ka na sang host sa sila nga tent, ginakisan ka 3 times. It's either 3 times. Dason ang ilas na servant ang magakuha sang imo nga sandal, hugasan ang imo tiil. While the owner or the host magakuha siya sang oil, kag ibanyo sa guya mo sa lawas mo nga just to protect your skin from the sun. No? Tungod expose ka as a traveler sa grabe nga init, ginabanyosan ka sang oil, kung ano na sang oil ginagamit na sang una, para ma-relieve ang init, kag ma-restore ang imo ginabatsyag. And then, the host will give you a wine nga nakamix sa honey, nga mangin refresh ang imo lawas pag inom mo. That's why may mga refreshing sila nga gina-preserve. Ang ginatag. Anong point ini? In verse 4 or verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Ang ginapakita din ni David through his experience ang provision ni Lord. Kung ano kag paano si Lord mag-provide sa kinanglanon sa mga tao. So as a host, God gives us provision. Utod sa Ginoo dumdumon tagid. From the very start sa pagpangabuhi ta, wala gid si Lord may ginkulang sa imo. Sa pagsugod sa pagkakristohanon ta, wala gid si Lord nag-provide sang kinanglanon ta nga kulang sa aton, nagasobra na. Ang problema, some of us hindi kabalo mag-appreciate. Amo nang problema. Ano nga balya diri? You prepare a table before me in the presence of my enemies.
You anoint my head with oil, my cup overflows. Remember, nga ang host nga nag-offer sang wine or anything sa iya nga guest, grabing provision niya. Gisululubra. And it reminds us about the provision of the Lord. And the last one in verse 6, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Church, remember, kung may isa ka bagay nga perti katahom nga dumdumo naton, that someday, somehow, we will dwell not in the tent, but in the mansion prepared by our Father. And in that place, according to John, in chapter 21, verse 4 in Revelation, in that place, there is no more death, no more crying, no more pain, no more suffering. No, suka nami gid. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, and surely goodness and love will follow me all the days of my life. For David, as king, nagakabuhi sa mansion, nagakabuhi sa kingdom, nagahandom siya sang lugar nga ginaman sa Diyos para sa aton. So that's why this is a declaration of the future based on our past. Ano man kita sang una, ano man kita subong, ano man ang gina-enjoy naton nga blessing now, hindi na siya makakompare kung naintindihan ta what is ahead, ano ang sa palabuton ta. So this is an encouragement for us nga naga-remind sa aton ka naga-panumdom sa aton sa mga importante nga mga bagay. Nga bilang mga tao nga may relasyon sa Ginoo, dumduma that the Lord is our shepherd, He gives us direction. That the Lord is our friend, He gives us protection. And the Lord is our host, He gives us provision. So as I close a story or an illustration sa nga passage, nga may isa ka preacher, isa ka orator, or isa ka tao nga maayo maghambal, nga may isa ka occasion nga natabo, and then people nag-asa sining orator, a very good person, kanami gid maghambal, ka mga tao nagpalakpak every time nga maghambal siya. So ang mga tao nag-ask sang favor sa sining nga tao. Nga kung pwede mo bala, sir, ma-memorize sa sining nga gabi ang Psalm chapter 23. So perti ka nami. And then the pastor also nag-asa iya kung pwede mahambal ya in public ang Psalms chapter 23. So since nga na-acknowledge sang orator nga ining tigulang a retired pastor, nga pastor pwede after ko ikaw naman maghambal. So natabo sumakang orator sa stage, he deliver, he memorize the book of Psalm chapter 23, kung ano man nga ma-diction, nga perti ka nami. And after he delivered the message, tanan nga tao nagatindog nga nagapalakpak, nagasinggitan, because very nice ang delivery. And there comes now the pastor nga nagsaka, very harsh ang tingog sa malawig nga tinuig nga nagawali. He delivered the book of Psalms chapter 23 with a very harsh voice, not so attractive. Pero pagkatapos siya, wala sang isang nagpalakpak. And then, while nga nagasigi sila, ang mga tao nag-question sa orator sang distinction. Nya while nagahambal ka sang Psalms 23, tanan nga tao nagapalakpak nga nagasinggitan sa kalipay. While this old man nag-deliver sang the same version, the same text, the same place, but wala sang isang nagpalakpak. And I noticed yung kalabanan nga mata nagatulong duha. And then this person, ginpamangkot nila ang orator, ano ang diferensya. And the orator nagtindog nga nagayuhom, nga amo ning diferensya. I delivered the book of Psalms 23. I know the Psalms. But this man knows the shepherd. Madamo sa mga tao amo sina. Can memorize Psalm 23,
Kabalo sila sang libro sang Salmo, pero wala sila kabalo kung sino ang shepherd nga ginahambal nila. I hope and I pray that today, makilalaan naton kung ano ang relasyon ta sa Ginoo. It's not only a relationship, but a very close, intimate relationship is very important. And so that we can say or declare that the Lord is my shepherd. He gives me direction. The Lord is my friend. He gives me protection. The Lord is the host, and He gives me provision. Everything God provides, it is more than sa atong kinanglanon. But God is gracious. So I hope and I pray that today, isa ini nga mag-encourage sa aton to continue to serve and follow the Lord's direction, because in Christ, hindi tanan nga mga bagay kag pagkabuhi naton, we are just walking in the green pastures. There are times nga mag-aagi man kita sa valley of the shadow of death. But remember, that valley, pwede siya nga manginuwi into a green pastures because God is with us. Let us pray. Father in heaven, Lord God, salamat gid sa sininga aga. Salamat gid sa kagayunan. Salamat sa mga pulong. At salamat sa mga reminders. Continue to bless your people, Lord. Strengthen their faith and commitment in you. Ay ipakita sa amon sa gyapon Ginoo kung paano nimo kami ginagiyahan, ginaproteksyonan, kag ginaprovidean. Again, all the glory, honor, praises belongs to you. In Jesus' name, amen.